Ilimpo kayo. Magkano limpo nyo? 220 kilo. Sige po. Ako na lang yun. Rap-rap! Ayun o, first timers, what's up sa inyo? Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today mga first timers, same day ulit nung day 1 ng Bagot Day Vlogs natin. Nakaka day 12 na tayo ngayon at medyo mahaba-haba pa talaga. Tinawag ko na si Rap Rap, medyo may gagawin lang siya pero mamaya-maya pupunta siya dito. Ang sabi ko, dito na lang kami sa kwarto magkulong. Kasi ayoko sa lalabas kasi parang sobrang taas ng init ng araw ngayon. Hindi ko maintindihan, sumasakit yung ulo ko sa sobrang init talaga. Or siguro na sobrang lang ako ng tulog kasi ang haba ng tulog ko kagabi. Siguro mga 10 PM, tulog na ako, nagising ako 7 or mag-8 AM. So sobrang haba ng tulog ko. So hindi ako sanay sa ganun. Hindi ko alam kung bakit sobrang comfy higaan na itong binili kong higaan kila Rap Rap. Pag nandito ako, wala na. Once na humiga ako dyan, wala nang tayuan yun talaga. Sobrang sarap talaga. Kaya ayun mga first timers, today wala namang nangyayaring maganda ngayon kasi dahil nga nagkukulong na talaga kami sa bahay. So gumagawa-gawa lang tayo ng paraan paano mag-chill dito sa loob ng bahay. Siyempre magpapatay tayo ng bagot ng oras, papatay tayo ng oras, lalabanan natin yung bagot sa buhay kung paano. Pero siyempre nakakatuwa naman sa part ko kasi dahil nga ganitong klase yung trabaho ko, considered as, ano pa tawag dito? Work from home. Pero yung sa akin, work far from home. Kasi nga 'di ba, ang dapat talagang galawan ko is umaalis ako tapos doon ako nagtatrabaho kung saan ako pumupunta, 'di ba? Yung shoot ng vlogs ko, ganun naman kasi 'di ba talaga pag umaalis ako, babiyahe ako, mag-vlog ako, pagkatapos ko mag-vlog that day, sisiguraduhin ko muna bago mag-dinner, nag-i-import na ako ng mga na-shoot ko sa vlog, and then pagkatapos mag-dinner, mag-edit na ako, mag-upload bago matulog. So yun ang usual galawan ko. Pero ngayon kasi dahil hindi tayo makakaalis ng bahay, medyo challenging para sa aming mga content creators kasi lalo na sa akin, hindi ito yung safe zone ko. Ang safe zone ko is nasa labas ako pero andito ako ngayon sa loob ng bahay at dahil sanay tayo sa umaalis ako palagi, yun ang pinakamatinding challenge sa atin. Ang mag-upload sa araw-araw, mag-isip ng content sa araw-araw, yun ang pinaka nakaka-torture ngayon sa akin. Pero okay lang, sabi ko nga, ayaw kong torturein yung sarili ko, ayaw kong stress yung sarili ko pagdating sa pag-content kasi dapat naman talaga ngayon is nagpapahinga tayo. Pero syempre, ito yung trabaho ko, kailangan kong magpatuloy kasi pag hindi ko tinuloy-tuloy ito,
eh paano naman kami, di ba? So, parang blessing in disguise na naging vlogger ako sa mga panahon na to kasi nakakagawa ako ng mga content kahit paano na pagpapatuloy ko yung trabaho at na ipaprovide ko yung mga pangangailangan namin dito sa bahay. So, ayun lang. Hindi ko alam kung anong i-vlog ko today, pero sila mamaya papasok doon. Pero siguro, bahala na. Mag-enjoy lang tayo, mag-chikahan lang naman tayo dito, magkikwentuhan lang tayo para at least, di ba? Kayong mga nanonood ngayon sa mga bahay nyo, kayong mga matutulog na, kayong mga OFW dyan sa ibang bansa na nakahiga na sa mga kama nyo na hindi nyo alam anong gagawin nyo, eh may mapapanood kayo. Ayun o, kung sino-sino na yung kausap ko, kinakausap ko na yung mga kaibigan ko. Sila din naman nag-message sa akin kasi syempre hindi na rin nila alam yung mga kabagutan nila sa buhay kung paano nila lalabanan. Pero ito yung ginawa ko, parang bigla ko lang sabi ko gusto kong magluto ng liempo kasi si Hana kasi mga first timers, sobrang favorite niya ang liempo, fried liempo. Kung normal na araw lang to, mag-aano lang kami niyan, pupunta lang kami ng Baliwag para bumili ng liempo. Tapos yun yung uulamin niya, hahati-hatiin niya sa isang araw, minsan lunch niya hanggang dinner, tapos pinagdadamot pa niya. Kasi sobrang love niya yung liempo. Pero kanina, ewan ko, bigla na lang akong lumabas ng bahay. Suot lang ako ng mask ko, tapos sabi ko bibili ako ng liempo, magpiprito lang ako. Tapos, ayun, meron kami stock dito sa bahay ng Alfonso. Kasi ito lang yung hard na alak na kaya kong inumin. Ayoko lang ng iba. Kasi hindi siya matapang, Alfonso Light. So, actually, pwede nyo namang gawin talaga to sa mga bahay nyo. Liquor ban sa labas, pero kung may mga stock kayo, pwede nyo namang gawin yan sa bahay. Maglibang-libang lang kayo, no? Kaya shoutout sa mga ulirang ama na nasa mga bahay nyo ngayon. Shoutout sa mga ulirang ama, sa mga tatay dyan na tulad ko. Shoutout sa inyo, salute sa inyo kasi alam ko iba kasi ang feeling ng ikaw ang provider, ikaw ang haligi ng tahanan. Sa ating mga daddy, nakadepende or nakasandal sa atin yung mga kasama natin sa bahay. Kaya shout out, salute sa mga ulirang ama, sa mga masisipag na tatay. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay tayong lahat, di ba? Cheers tayo. Cheers mga tatay dyan. Sarap din. Tulungan mo ako dito. May ano ako dito. Liempo. Labas ako dyan. Ako lalabas dyan. Ah, sige. Nice ba? Saan? Oh, sige. Liempo. Alfonso. Tara. Bakit na paano? Nasaan si Asi? Nalaglag po. Nandun po siya sa gitna, oh. Sumakit siya sa taas? Nalaglag po siya. Ano paano yan? Nandun siya sa taas. Parang natatakot siya. Ikutin mo na yan, man. Kunin mo na siya dun. Yan na, Fra. Yung siya mo ba hiniram yung sungkit ng mangga? Gising ba sila? Gising daw, tita. Ikot ka. Kasi si Asi nasa puno ng kahoy. Umakyat. Ay, hindi makuha. Bababa yun. Oh. Rap, meron akong problema. Kasi nga 'di ba, alam niyo mga first timers, 'di ba, binigyan ako ng aso ni Sir Mousman. Ng aso ng pusa. Yung Persian half Siamese. Ngayon kasi hanggang ngayon mailap siya sa akin. Eh gusto ko siyang gawa ng cage. Ito nga kaya bumili nga kami kanina, nagpabili kami kay Master Try kaninang umaga nitong net. Ang problema nga lang mga first timers, wala tayong mabilhan ng paleta para paggawa ng kahon. Wala ka talaga mabibili yan. Oh. Ang mabibili mo talaga yung auction house na auction ng nanay mo. Eh ang problema, Ay nga, wala. sarado. Eh, gusto ko siyang ikulong para at least masanay siya na hahawak-hawakan ko. Ganon. Ang dali lang naman gawin mo. Oh, pag ano na lang, pagbukas na yung mga ano na. Tulungan na ng tangga mo. Hindi naman naabutin ng isang araw yung paggawa. Ilang oras lang yan. Okay na. Para masanay siya na, siyempre yung mga pusang ganun hindi naman kailangan lagi kasi nakagala. Nagtatago na kasi siya sa ilalim ng kotse. Nandun lang siya palagi. Tapos ayaw siya magpahawak sa akin. Tapos yung mga pagkain pa niya, nauunahan pa siya ng ibang pusa. Kaya, oh, itong pusa na itong pusang... laging tinitira yung pagkain ni Sandy. Anyways, tikman mo na yung manok. Kamusta na natin yung ano mo? Shoutout na lang tayo. Siguro, ang shoutout natin yung mga frontliners.
Oo, sila yung bahagi natin. Oo. Bahagi ng bansa at tumutulong para masugpo din ng COVID. Kaya sa lahat ng doktor, Nurse, sa lahat ng mga nurses, sa lahat ng mga volunteers, lahat ng mga militar, sa lahat ng mga pulis, sa lahat ng mga tanod na nagbabantay sa bawat kanto ng mga barangay, at sa lahat ng mga involved na tumutulong para masugpo ang COVID na ito. Nabuhay kayong lahat. Saludo kami lahat sa inyo. Ang sabi nga, para maprotektahan sila, itong mga frontliners natin, ang hinihiling nila is wag tayong lalabas ng bahay. Huwag na tayo lumabas. Huwag na tayo lalabas. Ano itong juice mo? Bigay lang sa akin yan. HBR Fusion liquid. Dragon fruit. Bigay lang sa akin ni Kuya dyan. Meron akong tanong sa inyo mga first timers. Pagkatapos ng epidemya na to, saan ang unang 5 destinasyon nyo na gusto nyong puntahan or 5 pagkain na gusto ninyong kainin sa labas? Pwede nyo bang i-comment? Para at least meron lang tayong interaction. Kasi sa mga panahon talaga na to, medyo boring talaga. Aminado kami ni Rap na hindi namin alam anong gagawin namin minsan maghapon dito. Itong vlogging na lang talaga ang nagsisilbing libangan namin sa araw-araw. Siyempre, maliban sa kwentuhan namin dalawa ni Rap dito sa vlog na to, may mga kwentuhan pa kami. Pero, mas masaya kung mag-i-interact tayo dyan sa comment section, di ba? I-comment yung mga first timers ha. Ano yung mga lugar na gusto nyong puntahan pagkatapos nitong COVID-19? At ano yung mga pagkain na gusto nyong kainin sa labas kapag natapos itong COVID-19? Di ba? O ikaw muna, saan mo gustong kumain? O puntahan? Gusto ko na kumain. Simple lang naman ako, hindi naman ako maselan. Wala, dali mo lang ako sa fishbowl, mga ganon, mga tuhog-tuhog, okay na ako. Yun yung madalas natin ginagawa dati, pero ngayon hindi natin magawa-gawa. Yung kumain ng fishbowl sa labas, no? Simpleng bagay, pero ngayon namimiss natin. Wala. Ayun lang, yung hindi naman ako maselan. Kung sa Jollibee naman, ang bibiling lang naman doon, ice cream, tsaka fries lang. Lugar. Anong lugar ang gusto mong puntahan pag natapos to? Sa lugar naman, syempre, paborito kong probinsya, Pangasinan. Kasi doon talaga relax na relax ka. Pag nasa Pangasinan ako, ang lagi kong inakit doon, Chico, Kaimito, Mangga. Pag uwi ko doon, also madosing ako. Pero ang uwi ko naman doon, Lintik. Ang dami yung inuwi, hindi para sa bahay, para sa buong pamilya namin doon. So, ikaw, ano gusto mong puntahan at kainin pag natapos tong COVID na to? Ang gusto kong kainin after ng COVID na to, magfa-fast food chain ako. Hindi ako mahilig rap sa Jollibee at McDonald's. Pero ngayon, itong mga panahon na to na ganito may crisis tayo, hindi ko alam kung bakit namimiss ko yung Jollibee at McDonald's. Siguro, yun ang una kong kakainan. Kapag okay na at bukas ng lahat at malayo na tayong makapasyal sa labas. Pupunta ako, magkakape ako somewhere, magbubrewed coffee ulit ako. At sa lugar naman, Rap, na gusto kong puntahan after ito, na dapat pupuntahan ko. Alam mo na yan. Saan? Sambales. Hindi ako magsasambales. After nito, maglalaon yun ako. Wow, sarap. Ay, oo. Pag natapos yung isasama na kita, Rap. Mga first timers, nangako ako kay Rap na halata bang lasing tayo? Ako na yung lasing, no? Nag-promise ako kay Rap na pag bumalik ako sa travel, hindi lagi magmumotor ako. May mga time ako in a month na magkokotse ako at isasama ko si Rap. Gusto niyo ba yung mga first timers? Tapos magsasama rin ako ng mga ibang vloggers na pwede kong isama. Mas madami, mas masaya, di ba? Gusto mo ba yan? Pwede yun. Isasama natin si Rap sa isa sa mga biyahe natin once a month. So mga 2 to 3 days yung Rap na hindi ka uuwi. Oo, sa pwede naman. Okay ka doon? Okay lang naman. Tagay muna. Heart to heart talk to eh. Cheers, Rap. Okay. Bilang isang kaibigan ko, Rap, ano yung mga nilook forward mo na in time na alam mo na, ano yung mga ina-expect mo in time na kasama mo ako? Wala pa rin magbabago. Kung ano yung dati, nung nakilala mo ako. Kasi itong tao na to, siguro 3 years, 4 years na dito. Mga ganon.
after ng 3 or 4 years, doon ko lang siya pinansin. Pero nagkakapatian kami. Pero sabihin mo sa kanila, kasi gusto kong sabihin mo sa kanila kung sino yung totoong Maclean or boy first time nung hindi pa tayo close. Kasi ayoko kasi magsinungaling sa kanila. Oo. Kasi gusto ko, kilala nila ako bilang ako bago tayo naging magkaibigan. Sige, game. Ito yung Maclean na akala mo, sige, ganito. Sa umaga, sa total, di naman din ako nagigising madalas ng umaga. Pero minsan nagigising din naman din ako pagka alam ko may gagawin sa labas, may bibilin, ganito. Pero may mga times naman na nagkakasalubong kami, nagkakabatian din pero hindi yung ganun kadalas na magkakwentuhan, yung sabihin mo na, oy, saan ka pupunta? Tahimik lang siya. Nagawin niya yan, dyan lang pre, trabaho lang ako, tapos alis na. Yung parang wala man na siyang concern na baka pwede kitang maging kaibigan, hindi. Sa kanya tuwing umaga ganun kami. At tanong ko siya sa pupunta, yan sa trabaho. Tapos pagdating ng gabi, aantayin ko, parang ako pa yung concern sa kanya na ano kayo ginagawa nito. Dating nga ng gabi, minsan alas 2, alauna siya ng gabi umuwi. Gising pa ako, tambay kasi ako sa labas pagkagabi. Hindi naman siya masungit, hindi naman siya Yung totoo. Masungit siya, oo, pero Grabe. masungit siya, oo, pero yung hindi ka papansinin ng pag tinanong mo na parang wala, parang sino ka ba? Ba't yan ang nasagutan? Hindi siya ganun. Nasagot siya, oo. Baka dahil pagod lang ako kasi diba, daily ako nagtatrabaho sa ABS-T. Talagang, alam mo naman, pag pagod ako, naglalakad lang ako na parang hindi ko kilala yung mga tao. So, sana wag masamain ng iba. Kasi kahit nasa mall ako mga first timers, pag naglalakad ako, diretso lang ako. Parang wala akong parang mayroon akong sariling mundo. Pero pag tinapik niyo ako sa mall, pag nakita niyo ako, babati ako. Pero, basta, ganun lang. Pag nakita niyo ako somewhere, lapitan niyo ako, tapikin niyo ako. Kasi minsan kasi pag naglalakad ako, lutang ako. Nag-iisip ako ng kung ano. Parang ganyan. Isip ako ng content ko, ano pwedeng gawin, saan pupunta, ganun. Ganun lang. Pero pwede niya akong batiin anytime pag nakita niya ako somewhere. Tumagal-tagal, okay na. Ito na yung namin, ito na yung ginagawa namin. Pagising ko pa lang ng umaga, andyan na agad sa gate nila yan. Mga gawin mo, wala. Tara, vlog tayo, sama ka. Sige, wala naman lang gagawin. Ano ba content mo? Wala naman, ikaw na bahala. Karamihan kasi sa comment section sa baba, pag na-upload niya na, ang sinasabi, ay hindi. Akala nila binubuli kita. Yun ang iniisip nila. Sinasakyan ko lang. Sinasakyan niya lang ako. Hanggang sa matawa na siya, hanggang sa tumagal yung content na ganon-ganon. Kahit sabi mong paikot-ikot. Pero okay naman. Wala naman na open. Minsan, yung mga nabubisit sa amin, lalo na sa kanya, pag ina-appy niya ako, wala naman sa akin yun. Acting lang yun. Ewan ko, dahil nga sa ganitong condition ko nga mga first timers, ganitong condition ng mental health ko, lagi ako nag-iisip. So every time na kahit nasa mall ako, kahit naglalakad ako or nagkakape ako somewhere, lagi ako nag-iisip. So posible yung pag nakikita niya ako, tulala. Kasi ang dami nag-PM sa akin, ang dami nagko-comment na nakita daw nila ako pero nahiya daw silang lapitan ako. Approach kasi ang seryoso ko daw. Kasi nag-iisip nga ako na nag-iisip palagi. Ganon. Pero promise, hindi ako masungit. Hindi ako suplado mga first timers. Batiin nyo lang ako. Pag nakita niyo ako somewhere, tawagin nyo lang ako. Kahit nagmumotor ako, humihinto ako para mag-hi at magkipagkwentuhan sa inyo. Oo, totoo yun. Obviously naman bro, na wala talagang ibang ganap tong vlog natin. Natutuwa lang ako na naiangat natin na yung halaga ba ng isang kaibigan. Diba? Kung ano yung halaga ng mga kaibigan ko, tayo magkaibigan dito. Kasi sa totoo lang mga first timers, kami lang dito magkaibigan dito sa compound namin. Kayo rin naman yung mga kaibigan dyan. Di ba, maaswerte nyo kasi marami kayong mga kaibigan. Di ba? Pahalagahan nyo yung mga kaibigan nyo. Especially yung mga kaibigan nyo na nandyan sa inyo kapag meron kayong pinagdadaanan. Kasi para sa akin, yun ang batayan ko bilang ng isang kaibigan. Na kung saan yung panahon na hindi ka okay, sila yung natitira or sila yung andyan ka para hindi ka, kumbaga sila yung nandyan at hindi ka para damayan ka. Yun ang totoong kaibigan. Meron o wala ka, ganun talaga ang kaibigan. Pero yung sabihan mo ng, ay, si BP, kaibigan ko to, halakbo ako. Ako kasi, kaibigan ko talaga siya. Meron o wala. Ganun kami talaga. Oo, sa saya at lungkot,
may pinagdadaanan kami sa wala, magkaibigan kami na Rap. Kaya sa totoo lang mga first timers, salute ako sa tao ko. Kaya ako seryoso ako. Na kahit minsan, kahit pagod ako, bro, na dumadating dito pag travel, kasi sa Rap mga first timers, every time na dumadating ako galing travel, hindi nagkaroon ng chance na dumating ako dito na wala siya sa gate. Andyan siya palagi, sinasabi niya sa akin, sa kagaling, alayo na naman ang binahin niyo. Ano, kamusta na? Mabababiyahe mo, pagod ka. Kaya ka muna. Alam niyo mga first timers, sa totoo lang, hindi natin, maswerte yung mga tao maraming kaibigan. Pero tulad ko na minsan may sarili akong mundo. Kasi ayoko kasi magsinungaling sa inyo, mga first timers. Kasi gusto ko, kung ano yung nakikita nyo sa akin sa video, yun yung makikita nyo sa akin pagdating sa personal. Di ba? Ay, Oo. kaya sa dami ng pupunta dito na baka si BP, mahangin, si Rap, mayabang, hindi. Hindi. Pag nakita nila na kami na magkasama kami at nag-aasaran na kami, sabihin ng iba, hindi ka nga ganyan sa sinasabi ng iba. Tama lang pala yung hinala namin na makulit ka nga, ugok ka nga, yung gano'n yung mga street words na doon mo lang maiisip. Oh. Pero hindi mo nga sabihin na bad words na shit to parang ginagago lang ako. Hindi gano'n. Never naman tayo nagka-bad ribbon dito. Diba? Ang lesson dito mga first timers sa vlog na to is pahalagahan nyo kung anong meron kayo. Kaibigan nyo, kung sino man yung mahalaga sa buhay nyo, pahalagahan nyo sila hanggat nandun sila. Tulad kay Rap. Tama lang yung mga first timers na minsan, hindi lang tayo mag-focus sa lagi magkulitan tayo Rap. Minsan kailangan natin gumawa ng mga ganitong klaseng vlog na ma-inspire natin sila at maturuan natin sila kung paano magpahalaga ng mga taong binibigyan ka ng halaga. Okay mga first timers, tulad ng sinasabi ko sa iyo Rap dati na hindi pa tayo 83,000 subscribers. Nandito lang ako. Hanggang sa kahit gaano kataas yung marating natin. Oo. Boy P at Rap pa rin. Muy better Rap pa rin. Sana meron kayo natutunan sa vlog namin na to. Kasama ang Alfonso na to. No? Matutunan natin magpahalaga ng mga taong pinapahalagaan tayo mga first timers. Okay? Life is good mga first timers. Magkita ulit tayo sa susunod na vlog. Siyempre, bukas yun dahil daily tayo. Mag-enjoy lang kayo dyan sa bahay. Spend time with your family. Thank you, bro. Maraming salamat. Life is good mga first timers. See you tomorrow. Shot ka na. Ubusin ba natin ito? Ang dami nito. Nahilan na ako eh. Mag-edit pa ako. Ayaw, may gagawin pa ako sa loob.